Higye, ang pangalan ko ay Elias, isang simpleng binata mula sa bayan ng San Isidro. Naman ako ang isang espada mula sa aking lolo, isang bagay na sa unang tingin ay tila pangkaraniwan lamang. Wala akong ideya kung gaano ito kahalaga sa aking buhay hanggang sa naganap ang kakaibang pangyayari isang gabi. Nakatira ako sa lumang bahay ng aming pamilya, puno ng mga alaala ng nakaraan. Palaging nakadisplay ang espada sa isang sulok ng aming sala. Bagamat ito ay luma na, may kakaibang kintab ito na tila pumupuno sa buong silid. Isang gabing puno ng katahimikan. Nagising ako sa isang tunog na tila may bumagsak sa sahig. May kilabot na dumaloy sa aking katawan. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang sala. Nabagsak ang espada mula sa kinatatayuan nito. Isang malamig na hangin ang dumaan sa aking likod at sa kabila ng aking takot, lumapit ako upang pulutin ito. Nang hawakan ko ang espada, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may boses na bumubulong sa aking isipan. Hindi ko maipaliwanag ngunit nararamdaman ko ito. Elias? Ang boses ay malamig, tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Ako ang iyong kapalaran. Napatigil ako. Paano nangyari ito? Paano nakakapagsalita ang isang bagay na walang buhay? Ngunit sa halip na magmakaawa o tumakbo, ang aking kuryosidad ang nag-udyok sa akin na makinig. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, umaasang lilipas ang kababalaghan, ngunit ang boses ay nagpatuloy. Ang espadang ito ay gawa mula sa kaluluwa, patuloy ng boses. May kapangyarihan itong hindi mo pa nakikita. Ikaw ang susunod na tagapagmana ng kanyang lihim. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, parang alon sa dagat na hindi ko mawasak. Walang pag-aalinlangan, alam kong hindi na ako maaaring bumalik sa dati kong buhay. Puno ng kaba, tinanong ko ang boses, ano ang kailangan kong gawin? Alamin ang iyong nakaraan, pag-aralan mo ang mga lihim ng espada, ipakita mo ang iyong lakas. Sagot nito, hindi mo maiiwasan ang iyong kapalaran, Elias. Binalot ako ng takot at pag-aalala. Paano ko haharapin ang isang bagay na hindi ko maintindihan? Paano ko matutunan ang mga lihim ng isang espada na tila may sariling kamalayan? Hindi ko pa alam ang mga kasagutan, ngunit isa lang ang sigurado, hindi ako nag-iisa. Ang espada, sa kanyang kakaibang paraan, ay parang kasama ko sa pakikibaka ng buhay na ito. Habang hawak ko ang espada, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila dumadaloy mula sa bakal patungo sa aking katawan. Parang may apoy na bumubuhay sa aking kaluluwa. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi ko ito maaaring bitawan. Sa kabila ng aking takot, isang bagay ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam ng responsibilidad at kapangyarihan. Hindi ko alam kung paano o bakit, ngunit alam kong ang espada ay hindi isang simpleng bagay lamang. Isa itong piraso ng kasaysayan, isang bagay na may koneksyon sa akin na hindi ko palubos na nauunawaan. Sa pag-agos ng oras, natutunan kong tanggapin ang misteryo ng espada. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pag-iisang dibdib ng espada at ng aking kaluluwa. Ngunit paano ito magtatapos? Ano ang tunay na lihim ng espadang ito? Isang gabi, habang ako'y nagmumuni-muni, narinig ko ang isang tunog mula sa labas ng bintana. Isang anino ang dumaan. May kakaibang anyo. Tila isang kaluluwa na naghahanap ng kasagutan. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang kilabot sa aking katawan at sa isang iglap, ang espada ay nagningning na parang apoy. Sa likod ng anino ay may isang piraso ng papel na nahulog sa lupa. Isa itong mapa patungo sa isang lihim na lugar. Sa aking pag-uwi mula sa bundok, kung saan ko natagpuan ang espada, hindi mapakali ang aking isipan.
Nasa loob ng aking backpack ang espada at pakiramdam ko'y parang may mga matang nakamasid sa akin kahit saan ako magpunta. Ang espada'y tila may sariling buhay at hindi ko mawari kung ito'y isang biyaya o isang sumpa. Sa harap ng aking bahay, huminto ako saglit at tiningnan ng kalangitan, tila nagdarasal sa mga bituin na bigyan ako ng gabay. Pagkapasok ko sa bahay, agad kong nilapag ang espada sa lamesa. Ang mga tunog ng mga yapak ko sa sahig ay parang bumibigat at ang katahimikan ng gabi ay tila bumabalot sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay tumagos sa bintana, nagbibigay ng kakaibang ningning sa espada na tila kumikinang sa sarili nitong liwanag. Ano ka ba talaga? Tanong ko sa espadang tila nakikinig, bagamat wala akong inaasahang sagot. Ngunit laking gulat ko nang biglang umingit ang espada at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa silid. Ang mga tunog ng hangin ay naging mga bulong sa aking tainga at sa bawat bulong ay tila may mensaheng nais iparating. Ikaw ang pinili, bulong ng hangin, ngunit ang tinig ay hindi nagmula sa labas, kundi sa loob ng aking isipan. Ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng mga ninuno. Nagtataka at natatakot, sinubukan kong baliwalain ang narinig ko. Ngunit ang espada ay tila umaapela sa akin. Hinihila ang aking atensyon. Hinawakan ko ito at sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala ng mga nakaraang pangyayari. Sa bawat pagpikit ng aking mata, nasisilayan ko ang mga imahe ng mga mandirigma na nakasuot ng sinaunang kasuotan, nakikipaglaban sa mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Matagal ka nang hinihintay. Muling bulong ng tinig, ngayon ay mas malinaw. Ang espada ay gawa mula sa kaluluwa ng mga naunang mandirigma. Nasa sayo ang kapangyarihang ito upang ipagtanggol ang iyong lahi. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aking puso na naakit sa kapangyarihang hatid ng espada. Naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya sa aking katawan at ang mga mata ko'y tila nagningning sa pagtanggap ng bagong tungkulin. Ngunit sa likod ng aking isipan, may mga tanong na hindi ko maalis. Ano nga ba ang tunay na panganib na dala ng espada? At bakit ako ang napiling tagapagmana? Lunes ng umaga, bumalik ako sa bundok upang muling suyurin ang lugar kung saan ko natagpuan ang espada. Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid na parang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos ko. Sa aking pagdating sa pinagmulan, bumungad sa akin ang isang matandang lalaki, nakasuot ng mga kasuotan ng sinaunang panahon. Ikaw nga ba ang pinili? Tanong ng matanda. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may lambing. Ang espada ay hindi basta-basta. Ito'y may dala ng responsibilidad na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Nagulat ako sa kanyang presensya. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon o kung ano ang kanyang tunay na layunin, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabi na siya'y may kaugnayan sa espadang dala ko. Anong responsibilidad? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan. Ang espada ay isang tagapagligtas, ngunit ito rin ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan kapag hindi ginamit ng tama. Sagot niya, kailangan mong matutunan ang lihim ng mga ninuno bago mo magamit ang espada sa tamang paraan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang ang liwanag ng araw ay unti-unting naglalaho at ang kalangitan ay nagsimulang magdilim. Ang matanda ay nagsimulang magkwento ng mga kasaysayan ng nakaraan, ng mga labanang isinagawa ng mga mandirigma upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Ang mga kwento'y puno ng tapang, pag-asa at sakripisyo. Ngunit sa bawat kwento, naroon ang espada, palaging nasa gitna ng laban. Sa gitna ng kanyang pagsasalaysay, biglang bumuhos ang ulan, at ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Sa isang iglap,
Ang matanda'y nawala sa aking harapan, na parang usok lamang siyang naglaho. Ang mga bulong ng hangin ay muling nagbalik. Ngayon ay may kasamang mga pangako ng panganib. Sa aking pagbalik sa bahay, muling bumalik ang mga tanong sa aking isipan. Ano ang kahulugan ng mga pangitain? Sino ang matandang iyon? At bakit siya nagpakita sa akin? Alam ko na sa likod ng bawat sagot ay may mas malalim na misteryo. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, sa pagbalik ko sa bahay, napansin kong ang espada ay nagbago ng anyo. Tila may bagong ukit sa talim nito, isang simbolo na hindi ko pa nakikita. Ang aking puso'y kumabog sa kaba at pananabik. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Nasa bingit ako ng pagtuklas ng isang masalimuot na lihim, at sa pagdaan ng bawat sandali, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Ang espada, na gawa mula sa kaluluwa, ay tila nag-uudyok sa akin na tuklasin ang mas malalim na katotohanan. Ngunit sino nga ba ang tunay na may kontrol? Ako ba o ang espada? Sa mga sumunod na araw matapos kong matuklasan ang kakaibang kapangyarihan ng espadang minana ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at pananabik. Parang may bumubulong sa aking isipan tuwing hawak ko ang espada, na para bang may ibang nilalang na nagnanais makawala. Sinikap kong huwag pansinin ito, ngunit sa tuwing nakikita ko ang pagkinang ng talim sa liwanag, hindi ko maiwasang magtanong, ano ba talaga ang lihim ng espadang ito? Isang gabi, habang nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga na madalas kong tinatambayan, muling bumigat ang pakiramdam ko. Naroon ang espada sa aking tabi, nakatali sa may kaluban nito. Ang hangin ay tila punong-puno ng mga bulong, mga alingawngaw na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa kabila nito, isang tinig ang lumutang mula sa likod ng aking isipan. Isang tinig na puno ng pangako at misteryo. Ikaw ang tagapangalaga, wika ng tinig. Malamig, ngunit puno ng awtoridad. Ngunit hindi sapat ang pagmamayari. Kailangan mo akong maunawaan. Nagulat ako. Hindi alam kung paano tumugon. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagnanais makinig, na malaman ang katotohanan sa likod ng espada. Sino ka? Tanong ko, ang tinig ko'y halos isang bulong. Isang malalim na katahimikan ang sumunod, mistulang kinakain ng gabi ang bawat tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tinig ay muling nagsalita. Ako'y bahagi ng mga naunang mandirigma, mga kaluluwa na sinumpa upang hindi makawala. Kami ay nagkakaisa sa loob ng espadang ito, nag-aantay ng tamang pagkakataon upang makalaya. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ko ang bigat na dala ng espadang ito. Hindi lamang ito isang sandata, isa itong sisidlan ng mga kaluluwang humihingi ng kalayaan. Ngunit paano ko maipalalaya ang mga ito? At higit sa lahat, ano ang kapalit ng kanilang paglaya? Maaari mo kaming tulungan, patuloy ng tinig. Ngunit kailangan mong magbayad ng halaga. Huwag mo akong tanungin kung ano ang halaga. Dagdag pa ng tinig, na mistulang nagbabanta. Sa tamang panahon, malalaman mo. Napaisip ako. Ang pagnanais na makalaya ang mga kaluluwa ay tila isang marangal na hangarin, ngunit ano ang kapalit nito? Ang tanong na bumabagabag sa akin ay kung ako ba ay handang magbayad ng hindi ko pa alam na halaga. Habang nagmumuni-muni, naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Ang hangin ay tila nag-iba, mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Mula sa kawalan, isang anyo ng lalaki ang lumitaw, nakasuot ng makalumang baluti at may hawak na espada na kasing liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila apoy na bumabaga, puno ng alab at kapangyarihan. Hindi ka nag-iisa, wika ng lalaki. Ako ang huling tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ang espada ay isang sumpa at isang biyaya. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi makakamtan ng walang sakripisyo.
Isang alingawngaw ng babala ang pumaylan lang sa hangin at naramdaman ko ang lalim ng kanyang mga salita. Siya ang huling tagapangalaga at ako ang susunod. Ang burden na ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit, bago ko pa man masagot ang kanyang sinabi, isang biglang pagyanig ang bumalot sa lupa. Ang paligid ay tila nagbago. Mistulang pumasok kami sa ibang dimensyon. Ang espada sa aking tabi ay tila nagsimulang humuni. Ang pagkinang nito ay naging mas maliwanag. Hanggang sa ito ay halos hindi ko na matingnan. Sa isang iglap, ang pagsabog ng liwanag ay bumalot sa amin. At nawala ang lalaki, iniwan akong nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Ang espadang hawak ko ay tila nagbago, mas mabigat at mas matalim. Sa loob nito, nararamdaman ko ang paggalaw ng mga kaluluwa, ang kanilang pag-asam na makalaya. Ngunit alam kong may nakahandang kapalit ang kanilang kalayaan. Sa pagsapit ng umaga, alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko. Ang espada ay may sariling kamalayan at ako ang naging tagapangalaga nito. Sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang takot at pag-asam sa aking puso. Ano ang magiging kahihinatnan ng aking pagpili? At ano ang magiging kapalaran ko bilang tagapangalaga ng espadang gawa mula sa kaluluwa? Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na pagdampi ng hangin sa aking pisngi. At ako'y napatingin sa langit. Ang mga bituin ay tila nagbabanta. At ang katahimikan ng gabi ay puno ng mga tanong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang espada ay may lihim na hindi ko pa lubusang nauunawaan. At ang paglalakbay ko ay nagsisimula pa lamang. Sa kalagitnaan ng madilim na kagubatan, naglalakad ako kasama ang espadang natagpuan ko, ang espadang kaluluwa. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa paligid. Ang puno'y tila humihinga, ang hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Subalit, ang espadang ito ay may sariling kamalayan at tila ba may nais itong iparating sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam, parang may mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ano ito? Tanong ko sa aking sarili. Ngunit wala akong sagot. Nagsimula akong mag-alala na baka ang piniling landas na ito ay hindi ang tamang daan. Ngunit ang espada ay naglalabas ng liwanag. Isang liwanag na tila ba nagbibigay ng kumpiyansa at lakas ng loob. Panatilihin mo ang iyong lakas, binata. Pulong ng espada sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ito nagsalita, ngunit alam kong ito'y nagmula sa diwa ng espadong hawak ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang isang lumang altar, isang lugar na tila ba nakalimutan na ng panahon. Sa gitna nito ay may nakaukit na mga simbolo na hindi ko pa kailanman nakita. Ang espada ay biglang kumislap at sa isang iglap, ang mga simbolo ay nagliwanag. Tila ba nagbigay ito ng buhay sa altar? Mula sa altar ay lumitaw ang isang imahe, isang espiritu na tila ba nagmula sa ibang mundo. Sino ka? Tanong ko, ngunit ang espiritu ay ngumiti lamang, isang ngiti na puno ng misteryo. Ikaw ang pinili, ang tagapagdala ng espadang kaluluwa, sabi ng espiritu. Ngunit bago mo makamtan ang tunay na kapangyarihan nito, kailangan mong ipasa ang pagsubok ng espiritu. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Pagsubok? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang aking puso ay puno ng kaba. Ang espada ay biglang nagliwanag. At sa isang iglap, ako'y napalibutan ng mga aninong tila ba nagmula sa aking nakaraan. Ang mga aninong ito ay kumakatawan sa iyong mga takot at pagdududa, sabi ng espiritu. Kailangan mong harapin sila upang matamo ang tunay na kapangyarihan ng espadang kaluluwa. Ang mga anino
ay nagsimula ng lumapit sa akin at sa bawat hakbang nila ay nararamdaman ko ang bigat ng aking nakaraan. Ang mga pagkakamali, mga takot at mga pangarap na hindi natupad ay bumabalik sa akin. Bawat isa'y nagdadala ng sakit na tila ba hindi ko kayang harapin. Ngunit ang espada ay nagliwanag at sa diwa nito ay naramdaman ko ang lakas at tapang. Hindi ka nag-iisa, binata. Bulong nito. Gamitin mo ako at harapin ang iyong mga takot. Sumigaw ako at hinawakan ang espada, isang sigaw ng pagpupunyagi at pag-asa. Ang mga anino ay biglang nawala. Nilamon ng liwanag na nagmumula sa espada. Ang espiritu ay ngumiti, tila ba nasiyahan sa aking ginawa. Ang iyong lakas ng loob ay pinatunayan mo, sabi ng espiritu. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang espadang kaluluwa ay may lihim na kailangan mo pang tuklasin. Biglang lumiwanag ang altar at sa gitna nito ay lumitaw ang isang mahiwagang pintuan. Isang pintuan na tila ba nag-aanyaya sa akin na pumasok. Ngunit bago ko pa man maabot ito, ang espiritu ay biglang naglaho. Naiwan akong puno ng pag-alinlangan. Ano ang lihim ng espadang kaluluwa? Ano ang nasa likod ng pintuan? Hindi ko alam, ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa at pagkasabik na tuklasin ito. Sa puntong iyon, narinig ko ang isang halakhak. Isang halakhak na nagmumula sa dilim. Hindi mo ba alam, binata? Sabi ng isang tinig na puno ng misteryo. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Hindi mo pa man natutuklasan ang tunay na kaluluwa ng espada. Nagulat ako sa narinig at bago ko pa man mahanap ang pinagmulan ng tinig, ang paligid ay biglang nagdilim. Ang espada ay nagliwanag, ngunit ang liwanag nito ay hindi sapat upang maibsan ang dilim na bumalot sa akin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang espada sa aking kamay, isang paalala na hindi ako nag-iisa. Ano ang susunod na mangyayari? Ano ang lihim na tinutukoy ng espiritu at ng misteryosong tinig? Ang pintuan ay nag-anyaya pa rin, ngunit ang dilim ay tila ba humahadlang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang paglalakbay ko ay nagsimula pa lamang. At sa bawat hakbang, kasama ko ang espada. Ang espadang kaluluwa na may sariling kamalayan. Ang cliffhanger ay naroon, at ang misteryo ng espada ay nananatiling hindi paganap na nalulutas. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang sagot ay nasa harap ko lamang. Sa pintuan na nag-aanyaya sa akin, natuklasin ang mas malalim pang lihim na nakatago sa espadang kaluluwa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa kuta ng mga sinaunang mandirigma. Ang espada na tila may sariling buhay ay kumikislap sa aking likuran. Animoy may sariling mitiin. Mula nang manahin ko ito sa aking lolo, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Isang enerhiyang tila bumubulong ng mga lihim mula sa nakaraan. Nang makarating ako sa kuta, bumungad sa akin ang mga ukit sa dingding na naglalarawan ng mga labanan. Noong unang panahon, halos marinig ko ang mga sigaw ng mga mandirigma at ang kalansing ng kanilang mga armas. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin na parang bahagi ako ng kasaysayang iyon. Habang ini-inspeksyon ko ang mga ukit, napansin ko ang isang pamilyar na simbolo, ang parehong simbolo na nakaukit sa espada. Sa pagkakataong iyon, biglang nagdilim ang paligid at isang malamig na hangin ang dumaan na tila may nais iparating. Pumikit ako at hinayaang dalhin ako ng hangin sa isang panaginip o alaala ng espada. Sa aking guni-guni, nakita ko ang isang mandirigma na may suot na makintab na baluti. Hawak niya ang espada na ngayoy nasa akin at sa bawat pag-ikot niya, tila lumulutang sa hangin ang mga kaluluwa ng kanyang mga kaaway. Ang mandirigmay tila walang kinatatakutan at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang determinasyon na hindi matatawaran.
biglang nagbago ang eksena. Ang mandirigmay naglalakad sa isang madilim na kagubatan kung saan naroon ang isang matandang babae na may mga mata na tila nakikita ang kaluluwa ng bawat nilalang. Ang espada'y hindi basta-basta, wika ng babae. Ito'y gawa mula sa kaluluwa ng mga dakilang mandirigma. Ang sinumang magmamay-ari nito ay magdadala ng kanilang mga lihim at kapalaran. Nagising ako mula sa aking pagmumuni-muni. Ang espada ay tila mas mabigat, na parang pinapasan ko ang nakaraan ng lahat ng kaluluwang bumubuo rito. Naisip ko kung ito nga ba'y isang biyaya o isang sumpa. Ngunit bago ko pa man masagot ang sarili kong tanong, isang tunog mula sa likuran ang nagpatigil sa akin. Isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Matagal na kitang hinihintay. Lumingon ako at nakita ang isang binatang may hitsurang hindi nalalayo sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng misteryo at kaalaman. At sa kanyang kamay ay hawak ang isang espada na tila katulad ng sa akin. "Sinong ka?" tanong ko, bagamat sa puso ko'y tila may kaunting kasiguruhan na ako'y kilala niya. "Isa akong bahagi ng nakaraan mo, gaya ng espada mong iyan," sagot niya. "Ako'y narito upang gabayan ka sa landas na iyong tatahakin. Hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama. Parang may koneksyon kami na hindi ko maipaliwanag." "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko, sinusubukang intindihin ang kanyang mga sinasabi. "Bawat espada ay may kanya-kanyang kwento, at ang sa iyo ay isa sa mga pinakamatinding lihim," sagot niya. "Ang isang kaluluwang bumubuo sa espada mo'y isa sa mga pinakamaimpluwensyang mandirigma na nagbuwis ng buhay upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang mundo. Lahat ng ito'y tila isang bahagi ng isang malaking palaisipan. Ngunit bago ko pa man makuhang itanong ang mga kasunod na tanong, biglang nagliwanag ang kanyang espada at unti-unting naglaho ang binata, na tila isang ulap na tinangay ng hangin. Iniwan niya akong may higit na tanong kaysa sagot. Subalit, isang piraso ng papel ang naiwan sa kanyang kinaroroonan. Pinulot ko ito at binasa ang nakasulat. "Sa ilalim ng puno ng buwan, hanapin ang daan patungo sa katotohanan. Sa iyong puso, nariyan ang susi." Habang tinitingnan ko ang papel, naramdaman kong ang espada sa aking kamay ay tila humuhuni. Parang sinasabing ito'y hindi pa ang katapusan ng aking paglalakbay. Sa halip, ito'y simula pa lamang ng aking misyon upang tuklasin ang lihim na bumabalot sa espadang ito at sa sarili kong pagkatao. Nagpatuloy ako sa paglalakad, dala ang bagong pag-asa at pananabik. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mga banta ng panghanib at tukso ay naroon, handang sumalakay sa anumang sandali. Sa susunod na hakbang ko, alam kong wala na akong puwang para magkamali, sapagkat ang aking kapalaran ay nakatali sa espada at sa mga kaluluwang bumubuo rito. Ngunit sino nga ba ang binatang iyon? At ano ang tunay na lihim ng espadang ito? Sa bawat hakbang ko, ang mga tanong na ito'y bumabagabag sa akin, nag-iiwan ng mga piraso ng misteryo na naghihintay ng kasagutan. At sa huling sandali ng aking paglalakbay sa gabing iyon, isang bagay ang malinaw. Ang espada'y hindi lamang isang sandata, kundi isang susi sa mga nakatagong katotohanan na matagal nang nagkukubli sa dilim. Hindi ko inaasahan ang mga susunod na pangyayari matapos kong matuklasan ang tunay na kalikasan ng espada. Ang mga gabi sa aming tahanan ay naging saksi sa mga pag-uusap namin ng espadang tila may sariling buhay. Sa bawat pagkumpas ng talim nito sa hangin, dama ko ang isang kalmadong enerhiya na bumabalot sa akin. Isang enerhiyang tila mula sa isang daigdig na hindi ko lubos na maarok. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa ilalim ng punong baleti, malapit sa aming bahay, muling nagparamdam ang espada. Sa kabila ng katahimikan ng gabi,
Narinig ko ang isang boses na tila isang alingawngaw mula sa nakaraan. Ikaw na ang pinili. Ang wika nito, ang tono'y malamig at puno ng pagkilala. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, bagamat alam kong ang sagot ay nasa harap ko na. Ang espada ay nilikha mula sa kaluluwa ng isang mandirigma. Ako'y bahagi ng kanyang diwa, nakakulong sa bakal na ito upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Nagpatuloy ito. Ang boses ay tila puno ng lungkot at pag-asa. Hindi ko lubos maisip ang saklaw ng mga sinasabi nito. Bakit ako? Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Sa loob ng espada'y nakatago ang lihim ng walang hanggang kapayapaan. Ngunit upang magawa ito, kailangan mong hanapin ang iba pang mga kaluluwang bahagi ng akin. Tanging ikaw lamang ang makakagawa nito, sapagkat ikaw ay pinili. Habang iniisip ko ang mga salitang ito, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na tila pasan ko ang buong mundo. Paano ko magagawa ang ganoong imposibleng misyon? Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin ang nag-uumapaw sa pananabik. Ito ang pagkakataon kong tuklasin ang higit pa sa nakikita ko. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong pag-aralan ang mga kwento ng mga sinaunang mandirigma mula sa aming nayon. Ayon sa alamat, ang bawat bahagi ng espada ay may kanya-kanyang taglay na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga bahaging ito, may ibabalik ang balanse at kapayapaan sa daigdig. Habang lumalalim ang pag-unawa ko sa alamat, unti-unti ring lumilinaw ang aking landas. Kailangan kong hanapin ang mga nawawalang bahagi ng kaluluwa. Nang mandirigma, isa-isa kong haharapin ang mga pagsubok na kanilang iniwan. Isang umaga, habang nagmamasid sa kaharian ng mga ulap mula sa itaas ng bundok, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa silangan. Ang liwanag na ito ay hindi tulad ng sinag ng araw. Ito ay tila nag-aanyaya, isang tanda na dapat kong sundan. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay tungo sa liwanag habang ang espada ay tila humihinga sa aking kamay, nagbibigay ng kumpas sa bawat hakbang. Sa bawat daanan, nararamdaman kong may mga matang nagmamasid sa akin, mga kaluluwang naghihintay ng aking pagdating. Sa pagdating ko sa pinagmumulan ng liwanag, tumambad sa akin ang isang sinaunang altar na natatakpan ng mga lumot at baging. Sa gitna nito, isang maliit na piraso ng bakal ang lumulutang, kasing kinang ng buwan sa kalangitan. Alam kong ito ang unang bahagi na kailangan kong makuha. Ngunit bago ko pa man maabot ang pirasong ito, isang anino ang bumalot sa akin. Isang nilalang na tila mula sa ibang dimensyon ang lumitaw. Ang anyo'y mahirap ilarawan. Ang kanyang mga matay naglalagablab, at ang kanyang tinig ay puno ng galit at pangamba. Huwag mong gambalain ang kapayapaan ng kaluluwang ito, sigaw ng nilalang. Ngunit bago ako makapagsalita, naramdaman ko ang espada sa aking kamay, dumadaloy ang init na tila nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ko ito gagambalain, sagot ko. Nais ko lamang na makamit ang kapayapaan. Ang nilalang ay tila nag-alinlangan. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy ito sa kanyang pag-atake. Naglaban kami sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat salpok ng espada ay naglalabas ng enerhiyang tila mula sa ibang daigdig. Sa gitna ng labanan, isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Ang espada sa aking kamay ay tila nagising, at sa isang iglap, ang nilalang ay naglaho. Iniwan ang piraso ng bakal na bumagsak sa aking harapan. Habang pinupulot ko ang piraso, naramdaman ko ang biglang pagbabago ng enerhiya sa paligid. Ang piraso ay tila kumikislap, at sa sandaling iyon nalaman kong ito ang susi sa susunod kong hakbang. Ngunit sa aking paglingon,
Isang anino ang bumalot sa akin mula sa likuran. Isang boses ang bumulong sa aking tenga. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. May iba pang nagnanais makuha ang espada. Napuno ako ng pag-aalinlangan. Sino ang mga ito at ano ang kanilang layunin? Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman kong ang aking misyon ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Ang espada ay hindi lamang kasangkapan, ito'y isang susi sa mas malaking lihim na kailangan kong tuklasin. At ito ang simula ng mas mapanganib na yugto ng aking paglalakbay. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumalalim ang koneksyon ko sa espadang minana ko mula sa aking angkan. Ang espada'y tila isang bahagi ng aking kaluluwa, isang kapatid na matagal nang nawalay sa akin. Sa tuwing hawak ko ito, nararamdaman ko ang pintig ng buhay na bumubuo sa kanyang kabuuan. Isang diwa na nag-aalay ng karunungan at lakas na hindi ko kailanman matutunan sa mga libro o sa kahit na anong guro. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaunawaan, alam kong marami pa akong dapat matutunan. Ang espada, bagamat may sariling kamalayan, ay may mga lihim na hindi pa nito lubusang isinasawalat sa akin. Sa bawat pagkakataon ng katahimikan, naririnig ko ang isang tinig na bumubulong sa aking isipan, tila isang matandang kwento na naglalaman ng mga misteryo ng mundo. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa ilalim ng nagliliwanag na mga bituin, narinig ko ang tinig ng espada na mas malinaw kaysa dati. Orion, wika nito, may pagsubok na darating, isang pabor na hinihingi ng mga kaluluwa na bumubuo sa aking pagkatao. Nagising ang aking kuryosidad at kaba. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, bagamat may bahid ng pag-alinlangan sa aking puso. Sa susunod na kabilugan ng buwan, kailangan mong humarap sa isang sinaunang nilalang, ang tagapangalaga ng espiritu. Siya ang susubok sa iyong kakayahan at karapat-dapat na magmana sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman, takot, pagkasabik o pagdududa. Gayunpaman, alam kong ito ang pagkakataon para patunayan ang aking sarili. Hindi lamang sa espada, kundi pati sa aking angkan na matagal nang nawala sa kasaysayan. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan at naglakbay ako patungo sa isang lugar na itinuro ng espada sa akin. Isang kagubatan na puno ng mga sinaunang puno, tahimik at misteryoso. Tila nag-aabang sa aking pagdating. Sa gitna nito, natagpuan ko ang isang liwanag, isang portal na lumulutang sa hangin, kumikinang sa alab ng buwan. Sa pagpasok ko sa portal, naramdaman ko ang pagbabago ng hangin. Nag-amoy ng sinaunang mga damo at lumang kahoy. Ang paligid ay tila isang mundo na wala sa oras. Sa harap ko, lumitaw ang tagapangalaga ng espiritu, isang nilalang na hindi ko inaasahan. Ang kanyang anyo ay tila pinaghalong tao at puno. Ang kanyang balat ay kahoy, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at sinag ng liwanag. Orion, wika niya, ang espada'y matagal nang naghahanap ng isang karapat-dapat na tagapagmana. Ngayon, ikaw ang susubukin. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng hangin, puno ng kapangyarihan at paggalang. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, puno ng determinasyon sa kabila ng aking kaba. Isang pagsubok ng puso, sagot niya. Ang espada ay gawa mula sa kaluluwa ng iyong mga ninuno. At ngayon, kailangan mong patunayan na ang iyong kaluluwa ay kasing lakas ng kanila. Hinubad niya ang isang bahagi ng kanyang katauhan, isang maliit na sanga na puno ng mga dahon. Ito ang simula ng iyong pagsubok. Alamin mo ang lihim ng dahon na ito at harapin ang tunay na hamon. Inabot ko ang sanga at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa akin. Sa bawat dahon ay tila may nakatagong kwento, isang bahagi ng kasaysayan na kailangang pag-aralan at intindihin. Sa oras na yon, naramdaman ko ang espada sa aking kamay.
Ang pintig ng kanyang kamalayan ay mas malakas, tila sinasabayan ng tibok ng aking puso. Alam ko na ang pagsubok ay hindi lamang pisikal, kundi isang paglalakbay ng espiritu at kaisipan. Habang sinisiyasat ko ang dahon, biglang nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay naging isang silid na puno ng mga alaala. Nakita ko ang mga tagpo ng aking angkan, mga laban na kanilang hinarap, at mga desisyong kanilang ginawa. Ang lahat ng ito'y bumubuo sa akin, sa aking pagkatao. Ngunit isang tagpo ang tumigil sa akin, isang lihim na hindi ko inaasahan. Ang aking angkan ay may isang kasunduan sa mga espiritu, isang kasunduan na puno ng pagnanasa at pagkakamali. Ang espada, bagamat isang simbolo ng lakas, ay may mantsa ng pagnanasa na hindi ko alam. Sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang tinig ng espada. Ito ang lihim na kailangan mong harapin, Orion. Ang iyong mga ninuno ay gumawa ng isang kasunduan na nagtali sa kanilang kaluluwa sa espada. Ngayon, ikaw ang susubok na magbalik ng balanse. Naramdaman ko ang bigat ng katotohanan, isang twist, na hindi ko inaasahan. Ang pagsubok ay hindi lamang isang laban, kundi isang pag-unawa sa aking angkan at sa kanilang nakaraan. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang takot at pag-aalinlangan. Paano ko haharapin ang kasunduan na ito? Paano ko maibabalik ang balanse ng espada at ng aking kaluluwa? Sa gitna ng kaguluhan, alam kong kailangan kong magpasya, isang desisyon na magtatakda ng aking landas bilang tagapagmana ng espada. At sa dulo ng pagsubok na ito, alam kong ito ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Isang cliffhanger sa aking kwento. Isang kabanatang puno ng misteryo at pagsubok. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko pa rin maialis sa isipan ang mga bulong na nagmumula sa espada. Tila baga bawat sali ng hangin ay may dalang mensahe na tanging ako lamang ang nakakaunawa. Madalas kong tanungin ang sarili, paano nga ba nabuhay ang kaluluwang ito sa isang bagay na bakal? Isang umagang kasing liwanag ng mga nagdaang araw, napagpasyahan kong maglakbay papunta sa bundok ng mga alamat. Ayon sa mga matatanda, dito raw matatagpuan ang mga sagot sa mga tanong na hindi maipaliwanag ng karaniwang pag-iisip. Ang landas ay mabato at puno ng tinik, ngunit ang bawat hakbang ay tila ba may gabay mula sa espada sa aking likod. Habang papaakyat, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang espada. Parang isang alon ng enerhiya ang bumabalot sa akin, na para bang ang kaluluwang nasa loob nito ay ginigising ng kalikasan sa paligid. Sa kabila ng bigat, isang kuryosidad ang nagtulak sa akin na magpatuloy. Pagdating ko sa tuktok, nakita ko ang isang sinaunang altar, yari sa mga batong inukit ng panahon. Sa gitna nito ay may nakaukit na simbolo, isang bagay na tila pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Sa aking paglapit, narinig kong muli ang bulong ng espada, ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas makahulugan. Ikaw ang pinili, ngunit hindi ikaw ang una. Sabi ng tinig na tila nanggagaling mula sa kailaliman ng aking isipan. Maraming nang sumubok, lahat sila'y nabigo. Niyakap ng malamig na hangin ang aking katawan, habang ang mga salita ay nagpatuloy. Sa bawat may-ari ng espada, may kasaysayan na nag-uugnay. Ang espada'y hindi lamang sandata, kundi isang susi sa nakaraan na patuloy na nabubuhay. Naguluhan ako sa mga pahayag na iyon. Paano ko maiaangkop ang aking sarili sa isang kasaysayan na hindi ko pa nalalaman? Ngunit bago ko pa man maisip ang sagot, biglang nagbago ang paligid. Ang altar ay nagningning at ang mga ukit ay tila ba nagkaroon ng sariling buhay. Sa isang iglap, isang pinto mula sa alapaap ang bumukas. Sa likod nito ay isang mundo ng anino at liwanag, tila ba isang lugar na hindi saklaw ng oras. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang mga anyo ng mga nakaraang mandirigma,
Bawat isa'y may tanga ng espada sa kanilang kamay. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab, puno ng determinasyon at pighati. Isa sa kanila ay lumapit sa akin. Kami ang mga kaluluwang nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan, sabi nito, habang itinataas ang kamay na may hawak na espada. Ngunit ang kapayapaan ay hindi kailanman naging ganap. Ang espada ang aming sumpa at gantimpala. Hindi ko maialis ang aking mga mata sa kanya. Sa kabila ng kanyang anyo, na tila anyo ng espiritu, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan. Bawat may-ari ng espada ay may misyon, sagot niya. Ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Ang espada ay nagbibigay ng kapangyarihan, ngunit ito rin ay nagdadala ng panganib. Isang panganib na nagmula sa mismong kaluluwa nito. Biglang nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga anino at liwanag ay naglaho, at ako'y muling nag-iisa sa tuktok ng bundok. Sa aking kamay, hawak ko pa rin ang espadang tila naging mas magaan kaysa kanina. Ngunit bago pa man ako makababa ng bundok, isang nakakabinging sigaw ang bumalot sa paligid. Ang lupa'y yumanig, at mula sa kadiliman ay sumulpot ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Isang halimaw na yari sa usok at apoy, ang mga matay nag-aalab na parang nagngangalit na impyerno. Ikaw ang susunod na magdurusa. Sigaw ng halimaw habang unti-unting lumalapit. Ang espada ay hindi lamang kasangkapan, ito'y isang patibong. Sa puntong iyon, sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, naramdaman kong ang espada ay nabuhay sa aking mga kamay. Ang kanyang liwanag ay kumalat, na para bang handa itong ipagtanggol ako mula sa panganib na paparating. Ngunit bago pa man kami magtagpo ng halimaw, isang bahagi ng aking isipan ang nagliwanag. Isang alaala na hindi akin. Isang imahe ng isang mandirigma. Kahawig ko, ngunit may mga mata na puno ng galit at pagnanasa sa kapangyarihan. At doon ko napagtanto, ang espada ay may lihim na hindi ko pa natutuklasan. Isang lihim na maaaring magbigay sa akin ng kasagutan o magdala ng kapahamakan. Ngunit, handa na ba akong tuklasin ito? Sa pag-usad ng mga araw, natutunan kong hindi lamang ang katawan ang kailangan kong sanayin, kundi pati na rin ang aking kalooban. Ang espada, na tila nagmamasid sa bawat galaw ko, ay may sariling kamalayan na patuloy akong sinusubok sa iba't ibang paraan. Ang bawat hakbang na aking ginagawa ay may kaakibat na responsibilidad, at ang bawat desisyon ay tila may kasamang bulong ng espada, na para bang ito'y may sariling adhikain na pilit na ipinapahiwatig sa akin. Isang araw, habang naglalakbay ako sa makakapal na kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kalaliman ng mga puno. Ang espada ay biglang kumislap. Ang kanyang talim ay umapoy ng bughaw na liwanag na tila nagbibigay daan sa akin na sundan ng isang landas na hindi ko pa nakikita noon. Napukaw ang aking kuryosidad at sinundan ko ang liwanag na iyon hanggang sa makarating ako sa isang sagradong lugar, isang altar na pinalilibutan ng mga sinaunang ukit na puno ng mahiwagang simbolo. Sa gitna ng altar, may isang kristal na nagliliwanag, at sa sandaling inilapat ko ang aking kamay dito, biglang nagsalita ang espada sa aking isip. Ito ang selyo ng mga kaluluwa. Wika nito. Ang iyong kapalaran ay nakatali dito sa piyug. Nakakapangilabot ang pakiramdam na para bang hindi lamang ako ang nag-iisang nilalang na naroroon. Ang mga espiritu ng nakaraan ay tila nagmasid at naghintay sa aking susunod na hakbang. Sa likod ng altar may narinig akong mga yabag. Agad akong nagbantay, hinawakan ang espada ng mas mahigpit, handang ipagtanggol ang aking sarili sa anumang panganib. Lumitaw ang isang taong may suot na itim na balabal. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng anino.
Ikaw ang napili, sabi niya sa tinig na tila nagmumula sa kalaliman ng lupa. Ngunit ang kapangyarihan ay may kapalit. Ano ang iyong handang isakripisyo? Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang espada ay nagningning ng mas maliwanag. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya mula sa altar patungo sa aking katawan. Ang misteryosong lalaki ay tumawa ng mahina, isang tunog na puno ng paghamak at pag-alinlangan. Ang ating landas ay hindi madali, dagdag niya, at ang mga kaluluwa ay palaging nagmamasid. Sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-usbong ng mga alaala na hindi ko pag-aari. Mga alaala ng digmaan, ng pagdurusa, ng mga tagumpay, at pagkatalo. Tila ba ang espada ay may buhay na hindi lamang nakatali sa akin, kundi sa mga espiritu ng nakaraan. Ang bawat pag-indayog ng talim ay may kasamang bulong ng mga kaluluwa na nagtuturo sa akin ng mga lihim na taktika at mga sinaunang kwento. Habang ang lalaki ay unti-unting naglalaho sa anino, iniwan niya akong puno ng tanong. Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Ano ang handa kong isakripisyo para sa espada na ito na tila puno ng mga lihim na higit pa sa aking kayang unawain? Ang espada ay tila nag-aalab sa aking hawak, na para bang may sariling damdamin, isang pagkagustong malaman ang kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa aking pag-uwi, dinadalaw ako ng mga bangungot na tila nagpapakita ng hinaharap, isang hinaharap na puno ng digmaan, ng mga halimaw na sumisibol mula sa kadiliman. Ang espada, na dati isang simpleng sandata, ay nagiging isang simbolo ng kapalaran, isang susi sa mga pintuan ng mga lihim na hindi ko pa nabubuksan. Sa bawat pagbangon ko sa umaga, bumibigat ang pakiramdam ng responsibilidad na para bang ang aking mga desisyon ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga kaluluwa na nakatali sa kapangyarihan ng espada. Isang gabi, habang ako'y naglalakbay sa ilalim ng maliwanag na buwan, biglang bumagsak ang espada mula sa aking kamay. Bumagsak sa lupa na tila may sariling buhay. Ang talim nito ay bumukas at mula sa loob nito'y lumabas ang isang liwanag na bumalot sa akin. Sa liwanag, nakita ko ang mga mukha ng mga kaluluwa, mga nilalang na bumulong sa akin ng mga propesiya. Ikaw ang susi, sabi ng isang mas matanda. Ngunit ang selyo ay hindi magtatagal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa, isang palatandaan na may paparating na panganib. Ang espada ay tumalon pabalik sa aking kamay, ngunit ang mga kaluluwa ay hindi na muling nagpakita. Tila ba ang kanilang babala ay nagsimula na. Ang kanilang misteryo ay nagbukas ng bagong kabanata ng aking paglalakbay. At ngayon, sa pagkamulat ng aking kamalayan sa mga kaluluwa, alam kong walang atrasan sa landas na aking tinatahak. Sa kabila ng lamig na bumabalot sa akin, ang init na nagmumula sa espadang aking tangan ay tila isang mapanlinlang na aliw. Ang espada, na tila may sariling buhay, ay bumubulong sa akin ng mga salitang hindi ko lubos na maunawaan. Sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman ko ang pulso ng kanyang kaluluwa. Isang matandang espiritu na tila naglalakbay sa pagitan ng mga daigdig. Simula nang matuklasan ko ang espadang ito sa lumang baul ng aking lolo, nagbago ang takbo ng aking buhay. Hindi na lamang ako isang simpleng binata. Ako'y naging tagapangalaga ng isang kapangyarihang hindi ko lubos na naintindihan. Ang bawat araw ay naging pagsubok, at sa bawat pagsubok ay nagkakaroon ako ng bagong kaalaman tungkol sa espada at sa kanyang pinagmulan. Ngayon, sa harap ng isang kalansay ng dating puno na nagmistulang tagapagbantay ng kagubatan, nararamdaman ko ang kakaibang presensya. Ang paligid ay tila nagbago. Ang hangin ay bumibigat
Ang liwanag ay unti-unting naglalaho. Ang tahimik na kagubatan ay napuno ng mga bulong ng hangin at mga anino na naglalakad sa gilid ng aking paningin. Tumayo ako sa gitna ng bilog na nabuo ng mga ugat ng puno sa ilalim ng lilim ng kanyang malalaking sanga. Ang espadang aking tangan ay nagsimulang kumislap at ang kanyang liwanag ay tila nagsusulat ng mga sinaunang simbolo sa hangin. Ang mga simbolong ito ay kumikislap, nagbabago at bumubuo ng isang kwento ng kapangyarihan, ng sakripisyo at ng mga kaluluwang naglakbay sa kabila ng kamatayan. Sa gitna ng mga simbolo, lumitaw ang imahe ng isang mandirigma, ang mandirigmang unang nagmay-ari ng espada. Ang kanyang mukha ay puno ng tapang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na kalungkutan. Siya ay nag-iwan ng mensahe sa akin, isang mensahe na puno ng babala at pag-asa. Ika'y tagapangalaga ng isang kapangyarihang higit sa iyong imahinasyon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila kumakalat sa hangin. Ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Ang espada ay may sariling kaluluwa, isang kaluluwang naglalakbay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag ang oras ay dumating, ika'y susubukin nito, at sa pagsubok na iyon ay malalaman mo ang iyong tunay na lakas. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ng pagsubok na iyon? Ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Sa loob ng aking dibdib ay naramdaman ko ang kaba, isang kaba na nagmula sa takot at pag-asa. Tila may bahagi ng aking sarili na nagsasabi na ang pagsubok na iyon ay malapit nang mangyari at ako'y hindi pa handa. Sa kabila ng aking mga pag-aalinlangan, alam kong hindi ko maiiwasan ang kapalaran. Ang espada ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit sa bawat galaw ko ay nararamdaman ko ang kanyang sariling kamalayan, isang kamalayang nagbabantay at nag-uudyok. Hindi ko alam kung ito'y kaibigan o kaaway, ngunit alam kong ito'y bahagi ng aking paglalakbay. Habang nagmumuni-muni, naramdaman ko ang biglaang paggalaw sa paligid. Ang hangin ay bumilis, at sa isang iglap, ang kagubatan ay sinakop ng mga anino. Mga anino ng mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga puno. Mga nilalang na titila nagmula sa mga kwento ng kababalaghan. Nasa harap ko na ang pagsubok. Ang mga anino ay lumapit, at sa kanilang paglapit ay naramdaman ko ang kanilang lakas. Isang lakas na nagmumula sa kawalan. Ang espada ay nagliwanag, at ang kanyang liwanag ay tila nagsilbing tanglaw sa gitna ng kadiliman. Ang mga nilalang na ito ay wala sa pisikal na anyo, ngunit ang kanilang presensya ay tunay at ang kanilang intensyon ay malinaw. Ako'y naghandang lumaban, ngunit sa pag-uumpisa ng aming sagupaan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na nagmula sa espada. Ang kanyang kamalayan ay tila bumubulong sa akin, isang bulong na puno ng pag-aalala. At sa kanyang bulong ay narinig ko ang isang pangalang nagbigay sa akin ng pag-asa at takot. Ito ang oras ng pagsubok, sabi ng espada. Ang kanyang tinig ay puno ng kabigatan. Ngunit hindi ikaw ang tunay na tagapangalaga. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na hangin. Kung hindi ako ang tunay na tagapangalaga, sino ang nararapat na humawak sa kapangyarihang ito? Ako'y napatigil, at sa gitna ng kagubatan ay naramdaman ko ang presensya ng isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng anino sa paligid. Sa likod ng mga puno ay lumitaw ang isang figura, isang figurang may hawak na kaparehong espada, ngunit ang kanyang anyo ay tila mula sa ibang mundo. Siya'y naglakad papalapit, at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang koneksyon. Isang koneksyon na bumabalik sa pinagmulan ng lahat ng ito. Ang twist,
ay hindi ako ang tunay na tagapangalaga. Ngunit sino siya? Ano ang kanyang layunin? Sa gitna ng kadiliman ng kagubatan, ang sagot sa tanong na ito ay ang susi sa aking kapalaran. Sa madilim na sulok ng aming lumang tahanan, nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin na tila nagpapakita ng higit pa sa aking pisikal na anyo. Ang espadang minana ko mula sa aking ama ay nakalapag sa aking mga palad. Ang bakal nito ay kumikinang sa kakaibang liwanag. Simula nang ito'y mapasakin, hindi ko maiwasang maramdaman na may ibang presensya na nagmamasid, na parang may ibang kamalayan na bumubulong sa akin sa tuwing hahawakan ko ito. Lumipas ang maraming araw at sa bawat pagkakataon na ginagamit ko ang espada, nadarama ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Parang nagkakaroon ako ng lakas na hindi ko maipaliwanag. Ang bilis ng aking mga galaw ay naging mas natural at ang aking pandama ay tila mas tumalas. Subalit, kapalit ng mga kakayahang ito ay ang mga pangarap na nagbibigay ng kilabot sa aking mga gabi. Mga pangarap na puno ng takot, kadiliman, at mga hindi maipaliwanag na sigaw. Isang gabi, matapos ang isang mahaba at nakakapagod na araw sa paaralan, ako'y nagising mula sa isang nakakasindak na bangungot. Ang mga sigaw na narinig ko sa aking panaginip ay tila nagmumula sa mismong espada. Bumangon ako at sinilip ang espadang nakapatong sa tabi ng aking kama. Sa aking pagkamangha, ang bakal nito ay tila may bahid ng dugo. Bagay na hindi ko maipaliwanag kung paano nito nagawa. Kinabukasan, nagpasya akong magsaliksik tungkol sa espada. Tinungo ko ang lumang aklatan ng aming bayan at naghahanap ng mga tala tungkol sa kasaysayan ng aming pamilya. Ayon sa mga lumang kasulatan, ang espada ay ginawa mula sa kaluluwa ng isang mandirigmang may mahigpit na koneksyon sa aming angkan. Siya ay isang bayani, ngunit sa kanyang pagkamatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi natagpuan ang kapayapaan. Sa halip, ito'y nasiksik sa espada, naghihintay ng pagkakataong makalaya. Habang binabasa ko ang kasaysayan ng espada, ang mga pangarap na pumupukaw sa akin tuwing gabi ay unti-unting nagkaroon ng kahulugan. Ang mandirigma ay nagmamakaawa na siya'y palayain, ngunit hindi ko alam kung paano. Ang espada ay tila may sariling layunin, at ako'y bahagi ng plano nito. Sa aking pag-uwi, dinatnan ko ang isang matandang babae na nakatayo sa harap ng aming pintuan. Ang kanyang anyo ay kakaiba, parang lumang larawan mula sa nakaraan. Nasa sa iyo ang kapangyarihan ng kaluluwa, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng misteryo. Ngunit ikaw ang susi sa kanyang kalayaan. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Paano ko siya palalayain? Tanong ko, puno ng pag-aalala at pagnanais na maunawaan ang kabuuan ng aking kapalaran. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Hanapin mo ang lugar ng kanyang huling laban, sabi niya. Doon mo matutuklasan ang kanyang katotohanan. At sa kanyang pag-alis, ako'y naiwan na puno ng pag-alinlangan at katanungan. Ang lugar ng huling laban ng mandirigma ay isang pook na wala sa aking alaala. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalala, ang espadang nasa aking palad ay tila nagpapahiwatig na alam nito ang daan. Tila may puwersa akong nararamdaman, hinahatak ako patungo sa di kilalang destinasyon. Sa mga sumunod na araw, sinimulan kong sundan ang aking kutob. Ang bawat hakbang ay parang patungo sa isang pook na matagal nang nagtatago sa likod ng mga ulap ng misteryo. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko ang aking sarili sa isang liblib na kagubatan, kung saan ang hangin ay tila puno ng kwento ng nakaraan. Sa gitna ng kagubatan, natuklasan ko ang isang lumang altar
puno ng mga marka ng digmaan. Sa paglapit ko, ang espadang dala ko ay kumislap sa kakaibang liwanag. Bigla, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin at sa harapan ko, nagpakita ang mandirigma. Ang kanyang anyo ay tila gawa sa usok at liwanag. Ikaw ang pinili, sabi niya, ang susi sa aking kalayaan. Ngunit bago ko pa man siya matanong, ang lupa sa ilalim ko ay biglang bumukas at ako'y nahulog sa isang madilim na hukay. Ang mga sigaw ng mandirigma ay nag-echo sa paligid at ang espadang hawak ko ay nagningning sa mas matingkad na liwanag. Ako'y nasa gitna ng isang hindi maipaliwanag na kalagayan, isang lugar sa pagitan ng kamatayan at kaligtasan. Sa kailaliman ng kadiliman, narinig ko ang isang bulong. Ang kaluluwa ay may presyo. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang espadang ito ay hindi lamang isang instrumento ng digmaan, kundi isang sagisag ng isang kwento na higit pa sa aking inaasahan. Sa bawat hakbang ko, patungo sa malalim na kagubatan, nararamdaman ko ang pagigting ng enerhiya na tila umaaligid sa akin. Ang espada sa aking likuran ay naglalabas ng mahina, ngunit malinaw na pulso ng liwanag, na para bang may sariling buhay at bumubulong sa akin ng mga salitang hindi ko maunawaan. Ang paglalakbay kong ito ay hindi lamang pisikal. Ito'y tila isang pagsubok ng aking kalooban at ng espada na naman ako mula sa mga ninuno. Matagal ko nang naririnig ang mga alamat tungkol sa espadang gawa mula sa kaluluwa. Sinasabing ito'y may kakayahang tukuyin ang tunay na hangarin ng may hawak. Ngunit sa kabila ng aking pagnanasa na alamin ang lahat ng lihim nito, palaging may bahagi sa aking isipan na nag-aalinlangan. Ano ang tunay na layunin ng espada? At bakit ako ang napiling tagapagmana nito? Sa aking paglalakbay, nakatagpo ako ng mga nilalang na hindi ko inaasahang makikita. Mga diwata na naglalaro sa mga dahon ng puno. Mga engkantadong ibon na kumakanta ng mga himig na tila mga awit ng kaluluwa. Ngunit sa kabila ng ganda ng mga nilalang na ito, alam kong malalim ang ugat ng misteryo sa lugar na ito. Nasa hangin ang pakiramdam ng isang bagay na higit pa sa natural na mundo. Isang umaga, habang naglalakad ako sa gilid ng isang ilog, naramdaman ko ang pag-vibrate ng espada. Nagkaroon ako ng pakiramdam na may paparating, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Sa di kalayuan, isang figura ang lumitaw mula sa mga anino. Isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas at mga mata na tila puno ng karunungan ng daang siglo. Ikaw ang tagapagmana ng espada, anya habang naglalakad papalapit sa akin. Ngunit ang espada'y hindi lamang isang sandata. Ito'y isang piraso ng kaluluwa ng mga naunang hari. Ang bawat tagapagmana ay dapat harapin ang sariling pagsubok upang maipakita ang karapat-dapat na may hawak. Nagsimula akong magtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Anong pagsubok ang dapat kong harapin? Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga imahe ng mga labanan, mga pinuno na nagtagumpay at nabigo, at mga lihim na lumalampas sa simpleng pamumuno. Ang lahat ng ito'y tila isang bahagi ng kasaysayan na nakalimbag sa kaluluwa ng espada. Sa bawat hakbang mo, nararamdaman ng espada ang iyong hangarin. Patuloy ng matanda. Ngunit ang pagsubok na ito'y higit pa sa pagkilala ng iyong puso. Ito'y pagharap sa pinakamadark na bahagi ng iyong sarili. Nagdalawang isip ako, ano ang maituturo sa akin ng espada tungkol sa sarili kong kadiliman. Ngunit bago pa ako makapagsalita, biglang naglaho ang matanda na para bang siya'y isang bahagi lamang ng aking imahinasyon. Nawala na ang kanyang presensya, ngunit ang mga salitang binitiwan niya'y patuloy na umuukilkil sa aking isipan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Ang espada'y naglalabas ng liwanag
na tila isang patuloy na paalala ng pagsubok na hindi ko pa nakikita. Bawat hakbang ko sa kagubatan ay nagiging mas mahirap at ang mga nilalang na dati tila mga kaibigan ay nagiging mistulang mga bantay na nagmamasid sa bawat kilos ko. Isang gabi, nang ang buwan ay nasa pinakamataas na bahagi ng langit, nagising ako sa tunog ng mga bulong. Ang mga bulong na ito'y nagmumula sa espada. Mga salitang hindi ko maunawaan, ngunit may malinaw na tono ng pangungutya at hamon. At sa wakas, sa liwanag ng buwan, naintindihan ko ang ibig sabihin ng matanda. Ang pagsubok ay hindi sa labas, kundi sa loob ng aking sarili. Ang espada ay may kakayahang ipakita sa akin ang mga kinakatakutan ko, ang mga bagay na pilit kong itinatago, at ang mga bahagi ng aking pagkatao na nais kong kalimutan. Sa kanyang liwanag, nakita ko ang mga imahe ng aking sariling kahinaan, ang mga desisyong pinaghinayangan ko, at ang mga pagkakataong ako'y nagkulang. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang imahe na lumitaw na hindi ko inaasahan. Isang tao na hindi ko kilala, na nakatayo sa likod ng bawat desisyon ko. Sino siya? Bakit siya naroon sa aking mga alaala? Ang kanyang presensya ay tila isang anino na palaging sumusunod, isang bahagi ng aking kasaysayan na hindi ko pa nauunawaan. Sa puntong ito, ang espada ay naglabas ng isang matinding liwanag, na tila isang pahayag na ang pagsubok ay nagsisimula na. At ako'y naiwan na nag-iisa, nakaharap sa isang bahagi ng aking sarili na hindi ko pa natutuklasan. Ang tanong sa aking isipan ay malinaw. Sino ang anino sa aking mga alaala? At ano ang kanyang koneksyon sa espada? Sa paglalakbay ko na ito, alam kong hindi lamang ito tungkol sa espada, kundi sa isang bahagi ng aking buhay na itinakda kong tuklasin.